Sa video na to is tuturo natin paano mag-set up ng PPPoE account, tsaka paano mag-set up ng PPPoE router, at paano gamitin yung PPPoE online payment option natin na bago. Okay, to start, gawa tayo muna ng PPPoE account. Punta tayo dito sa PPPoE din account. So add natin, create tayo. Username, small letter lang gagamitin ko. So one word lang, walang space. Jonas2. Password Y552. So one word lang dapat, walang space. Then upload with the 10, another 10. Download, expiration is expire natin next month 31. Set. Okay, then 12 a.m. p.m. or a.m. pwede. Set. Then amount, magkano yung magiging monthly niya. So halimbawa 100 pesos para matest natin mamaya yung online payment natin. Set na natin ng maliit na amount. Okay, create tayo. So Jonas2, password Y552, 10 Mbps. Okay na yan. Then create. Okay, nakagawa na tayo ng username at password PPPoE account. Next natin is isi-set up natin yung router. So suggestion ko, maganda yung 5v5 kasi mura lang at madaling i-set up. Meron tayong mga tutorial paano i-flash, kaya mas bagay ito sa tutorial na to. Okay, so handa ang 5v5. I-continue mo lang yung halimbawa after mo na flash, meron link ako sa post kung paano i-flash. So after mo na flash, i-standby mo lang yung 5v5 mo. Then follow itong video na to for the next step kung paano i-set yung 5v5 mo into a PPPoE router. So start tayo. Punta tayo sa 192.168.100.1. Okay, login tayo. So assuming na set up mo na tong lahat, after na flash na set up man yung upstream to port 3, diba ito yung last step sa video ko nung how to flash 5v5. So dito na set na. So halimbawa na ready na yan, na follow mo na yung flashing. Next gagawin mo, itong router na to, i-set natin to PPPoE. So paano? Start tayo sa 1. Okay, click natin yung 1. Tapos i-delete muna natin yung, mas madali kasi pag na-flash na. Delete natin. Okay, after na-delete, gawa tayo ng bago. Yan. Set natin to PPPoE. Yan. Tapos router 1. Disable natin yung VLAN. Ganyan. So dito ilalagay natin yung ginawa nating account. Username tsaka password. So Jonas2, small letter, Jonas2. Password nun is Y552. Okay, tapos check natin to for ID tsaka yung 5
ganyan. Tapos dito sa baba, be sure naka PPOE. Tapos dito, full nut, ganyan. Then okay na yan. Na-review natin. Okay, internet, disable VLAN, then apply. Okay, proceed tayo sa LAN. Layer 2, okay na yan. Wala ka nang gagawin pa. Sa LAN host, ito, uncheck natin to, uncheck, tapos apply. Next, dito tayo sa DHCP server. DHCP, enable natin to, check natin yung tatlo. Okay na yan. Ano, hindi kasama to, dito kasama. So okay na to, apply. Kailangan natin i-enable yung DHCP pag PPOE yung setup natin, kasi kung AP uncheck man to lahat. Okay, next natin is yung WLAN. Okay, WLAN, so pwede mo na edit yung ano, Wi-Fi name. Edit natin, lagyan natin PPOE, sorry, 2G PPOE. Okay, next is authentication mode. Lagyan natin dito short key, ganyan. Tapos syempre lalagyan natin ng password yung ano mo, Wi-Fi ng PPOE, syempre para hindi ma-free internet. So yung Wi-Fi lalagyan natin ng password. Example, small letter J, 1 2 3 4 5 6 7 8, tapos number sign. Try natin kung papasok. So J, 1 2 3 4 5 6 7 8, number sign, tapos apply. So sa 2G, okay na yan. Set natin next yung 5G naman. Set natin PPOE. Tapos open, kung AP siya open, pero kung PPOE ganyan. Tapos password nito is small j, then 1 2 3 4 5 6 7 8, then number sign. Okay, wala ka nang ibang gagalawin, just click apply. Then you're done. Okay, so kung kanina yung naset natin na dito sa upstream port, yung LAN 3, take note, pwede dyan yung OPI, pwede din dyan yung PPOE 1. So take note, mayroong mga router na mayroong nakaseparate na 1 port, 1 meaning sabihin WAN 1 port. Meron ding halimbawa sa 5B5 wala itong nakaseparate na 1 port. Kaya gagawin natin mag-set tayo ng upstream. Ito na yung LAN 3. Dito natin isaksak mamaya yung from Bendo or main server mo to 5B5 na PPOE. Sa LAN 3 natin isasaksak. So goods na. Try natin, test natin. Saksak tayo. Wait muna, log out. Tapos open natin yung camera, pakita lang natin. So ito yung nasa laptop ko.
remove natin. Tapos ito yung from main server board natin or window sa LAN 3. LAN 3. Ganyan. On lang natin. So, i-restart mo para sure. Tapos yung ano nito, kabilang dulo, dito yan. So, ito yun. Under siya sa LAN 1. LAN 1 ito. Ito yun. Then dito, isasaksak siya sa LAN 3. Kasi ito yung upstream port natin. Ito yung 1 natin ngayon. So the rest, ito, pwede saksakan ng any device. Kasi ano na to, ready na, naka DHCP. So pwede computer or PC. Dito sa kabila naman, pwede kahit saan basta may portal. Ito, OPI ito. Internet source, ito AP. So kahit saan or kahit gumamit ka ng switch hub, kahit saan na may portal, pwede magsaksak ng PPOE, AP sa Vendo, okay, or switch hub. So refresh natin, check natin kung nag-active. Punta tayo sa dashboard. Connected PPOE Jonas to, active siya, nasa active. Kasi kung hindi successful, wala ka makikita dito sa connected. So successful, connect tayo sa wifi. Connect tayo sa wifi. Ginawa nating wifi name is PPOE. Dito tayo. 2G. Password niya small j. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number sign. Connect. Check natin kung may internet. Connected. Try natin open Okla. So 10 Mbps na set natin. Accurate siya. Wait natin yung upload. Baka sa app yung merong upload speed test sa website kasi tayo. So okay na yan. So next natin is ituturo natin paano gamitin yung PPOE payment, online payment option natin na bago with auto pop-up payment reminder. So hanapin natin yung wifi na kinonfig natin kanina na 5B5. Ito sa baba, 5G PPOE. Click natin kung anong mangyayari. So meron siyang auto pop-up na sign in notification. So click natin kung anong mangyayari. So meron siyang auto pop-up payment reminder. So ito yung lalabas. So click natin yung buy subscription. So for the meantime, ito yung magiging steps natin. Update lang natin to. Always naman tayo nag-update. So select lang ni customer yung QR page. So makita nyo maya bakit QR page. So next, click yung pay now. Okay, punta. Si customer kukuha ng isang phone na mayroong GCash or Paymaya tsaka internet. Tapos i-scan lang niya to.
Okay? So, makita kayo sa GCash na QR. So, take note, huwag dito sa transfer. Mag-click dito sa QR sa baba. Kung gagamit ng QRPH. Ito sa baba, QR. Scan natin kung ano mangyayari. Okay. Ito, lumabas yung 100 na babayaran natin. Click natin kung ano mangyayari. So, meron siyang pop-up. Ayan. Successful. Success. So, click natin yung X or wait natin. Click natin yung X. Kung ano mangyayari. So, observe lang natin kung magiging connected ba to at magkaka-internet. Yung nasa left side na phone ko. Okay. Real time connected na siya. Ping natin para sure kung may internet. So, meron na siya internet. Yan. So, take note, wala tayong portal kasi naka-DHCP man to. Check lang natin dito sa or change wifi tayo para open natin yung portal admin. Check natin kung anong date. Kasi nag-renew man 1 month. Dito tayo sa demo. Demo. Admin 10.0.1. Check natin dito sa active or sa dashboard. So, active siya. Check natin dito sa PPUE account. So, Jonas to. Check natin kung anong date. So, ito, December 9. Today is 9. So, na-renew siya 1 month. Check natin. May logs ba? Meron mga logs dito. Wala. Walang logs. Dito pala logs. Okay. Nandito yung logs. So, goods. Madali lang siyang gamitin. Update lang namin kayo kung mayroong mga changes regarding sa PPO Payment Reminder. So, yun lang. Thanks.